Okay? Magandang umaga po. Ngayong linggo ay talaga naging trending ang nangyaring pagpatay sa ating kapatid na isang evangelist na si Charlie Kirk. Nakita natin siya habang nagme-minister doon sa isang university. May sa kanya, bumaril sa kanya at yun yung naging dahilan ng kanyang kamatayan. So si Charlie Kirk nagpapakita na sa huling hininga niya, huling buhay niya, moment niya ng kanyang buhay dito sa mundo, ay nanatili siyang mananampalataya ni Kristo. Alam niya na maraming death threat na siya. Marami na siyang mga persecutions na natatanggap, iba't iba yung mga topics. May nandiyan yung mga community na LGBT, may community sa mga leftist, pero hindi siya umurong sa kanyang pagsasalita at paghahayag ng katotohanan. At naging bold pa siya, lalo. Dahil alam niya, totoo yung sinasabi sa Bible na ayaw ng mundo sa katotohanan. This shows talaga na pag ang nagpapahayag or naihahayag ang gospel at ang katotohanan, kakalabanin ng mundo. Parang si Kristo, mga kapatid. In order for them to shut the truth, to shut the gospel, they killed Christ. Hindi nila mapigilan ang katotohanan, pinatay nila si Kristo. Pero kala nila mapipigilan ang katotohanan nung pinatay si Kristo. Hindi nangyari yung kanilang plano. Mas lalong naging firm ang mga followers ni Kristo. At hindi dahil sa lakas ng loob nila, hindi dahil sa naghihimagsik sila o pinaghihiganti si Kristo, pero dahil sa banal na spirito na nag-empower sa kanila para i-proclaim ang gospel, ang katotohanan sa mundo. Kaya nag-result sa Acts, nag-result ng pagtubo ng maraming local churches sa mundo. Kaya as followers ni Jesus Christ, imbes na matakot tayo sa persecutions, matakot tayo sa mga threats sa atin, mas maging firm tayo dahil affirm na tayo ay nasa katotohanan at mas pinapakita talaga na may dividing line between unbelievers at believers, between the world and Christians. Parang ganito yung panawagan sa ating aaralin ngayon, no? Ngayong passage sa writer ng Hebrews, doon sa mga converted na Christians na doon na mga Hebreo, no? Dito sila ay nagkakaroon ng persecutions, sila yung maharap sa maraming mga death threats. Sila ay itinatakwil ng community at may mga temptation talaga sa kanila na tumalikod kay Kristo. Bumalik sa old covenant system na mag-alay, sumamba na lang sa anghel, at manatili sa kautosan ni Moses. So, ito yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Ano ba ang context ng Hebrews, mga kapatid? We know na hindi natin alam o hindi sinabi kung sino ang writer ng Hebrews at kung sino rin yung exact na recipient. Pero ang alam lang natin, ang sure lang natin, ang writer na ito ay nananawagan at hinihikayat ang receiver ng sulat na ito na bumalik sa pananampalataya kay Kristo. Dahil noong mga panahon na yon, sabi ko nga kanina, ang mga believers na ito ay umaharap sa persecution, threat na makulong, and worse, talagang sila ay parurusahan ng kamatayan dahil sa kanilang pananampalataya at pagiging follower ni Kristo. At alam natin, ang gobyernong Romano ng mga panahon na yon, maraming sinasambang Diyos-Diyosan. Para sa kanila, okay lang marami kang sambahing Diyos. Huwag mo lang sabihin na si Kristo lang ang Diyos. Kaya para sa kanila, hindi nila pwedeng matanggap kung ano ang pinaglalaban ng or ang tinatayuan ng mga Kristiyano. Ganon din yung Jewish religion. Dahil sa Roman traditions, government ng Romano, legal sa kanila ang Jewish religion. So one of the many gods lang ang Jewish religion, no? So okay sa kanila yon. Kaya yun yung naiisip ng mga Hebreo, ng only solution ay bumalik
sa Jewish religion. Okay? So, sa Jewish religion naman, para sa kanila, yung Christianity ay kasuklam-suklam. Inuusig nila lahat ng believers ni Kristo. At may threat din talaga na itakwil at usigin at talagang kakalimutan na kahit yung mga pamilya. Kunyari sa isang family na Jewish, may isang na-convert doon na Kristiyano, itatakwil ka na nilang pamilya. Hindi ka na nila kikilalanin na karelasyon nila. Okay? Dahil para sa kanila, ang Christianity ay paglabag sa tradisyon nila at sa batas ng commandment number 1. Ito ay violation ng commandment number 1 at ito mga Kristiyano na to, dahil nga patuloy ang paglago ng mga time na yon, sila ay problema sa society. Ang sabi pa nga ng iba, ito ay mga bagong religion daw ang Christians at ang Christianity at sila ay mga hibang. Okay? So, ganun yung kung paano nila tignan ang mga Kristiyano. So, this truly reveals na noon pa man ay ayaw na ng mundo kay Kristo at sa mga followers nito. Okay? So, alam natin yung kwento ni Pablo na kahit siya mismo, Jewish, Pariseo, at talagang pinipersecute niya ang church. Okay? So, ang reaction ng mundo, pag merong may katotohanan at dala-dala si Kristo, itatakwil nila yun at papatayin. Kahit sino man sila, kahit sila ay parte ng kanilang pamilya, pag sila ay na-convert, itatakwil talaga sila. So the world saw that getting rid of Christians was the solution to their world. Para maging malinis ulit yung mundo ng Jewish or ng community dati, dapat mawala ang mga Kristiyano. Kaya ang community ng believers na ito ay nagkaroon ng temptation. Temptation na tumalikod kay Kristo. Na, ay naku, ang dami nang napapatay na Kristiyano. Baka masapit natin kung ano yung kinahinatnan ni Kristo. Kaya ang gagawin na lang natin, balik na lang tayo sa Jewish religion. Balik na lang tayo sa Decalogue. Mag-alay na lang ulit tayo sa altar. I-practice ulit natin yung Old Covenant system. Hindi pa tayo mapapahamak. So, ganun yung kaisipan nila. Kaya ang reason ng sulat na ito, mga kapatid, dahil sila ay nagde-decline sa kanilang pananampalataya, at dahil may mga threat na maging kapalit ng pagsunod nila kay Kristo, ay ang kanilang buhay, ang panawagan ng writer ng Hebrews ay nasa tama silang paniniwala. Nasa tama kayong paniniwala kay Kristo. Tama na yan. Tama na yung nilalakaran nyo. Kaya bumalik kayo at mapapahamak pa kayo pag umalis kayo kay Kristo. Nakita niyo po ba? Kaya inilatag niya sa buong Hebrews na si Kristo ay higit kung kanino. Higit si Kristo sa kahit anumang bagay sa mundo. Kita niyo po sa chapter 1, sinabi doon ng writer, Christ is better than the prophets and angels. Siya ay mas glorious. Siya ang huling mensahe ng Panginoon. Sa chapter 2, Jesus Christ is better as the Son of Man. Na siya ang pinaka-glorious. Siya ang incarnate Savior. Walang ibang ibinigay na pangalan ng Diyos para isubject ang mundo, kundi si Kristo lang. Hindi sa anghel. So, meaning, ang Panginoon, ang Diyos ay ipinapalapit kay Kristo, hindi kahit kaninong tao. Number 3, Christ is better than Moses. Pinapakita dito na si Moses, yes, tapat siya sa God's house ng Old Testament, pero as servant. Parte lang siya ng house. Pero si Kristo, siya ay tapat as Son of God. Faithful siya sa God's house as the son of the builder. Ibig sabihin, kung si Moses ay parte lang ng bahay at tayo ang bahay, mananampalataya ang bahay, si Kristo, siya ang anak ng may-ari ng bahay. Okay? Number 4, Jesus Christ is the better rest. Mas better pa doon sa promised land kanina. No? Nakita natin yan sa Canaan. Chapter 5 to 7, Jesus Christ is better priesthood na kahit siya ay mas better sa line ni Aaron. At ang kanyang order ay from Melchizedek. Sa chapter 8,
Si Christ is better covenant kaysa do sa Old Covenant. Chapter 9 to 10, si Christ ay better sanctuary at sacrifice. Na hindi ang mga sacrifice daw dati sa Old Covenant, sabi, ay purification of the flesh lang. Mananatili ka lang sa lahi ni Abraham nationally, pero kay Kristo may purification of the conscience. Ibig sabihin, may internal talaga na pagbabago, may pagligtas internally. Chapter 11, Jesus Christ is better hope and better country. Kaya sinasabi ng mga Old Covenant people, may better city. Hindi ito yung promised land na sinasabi ng Diyos. Nakatingin pa sila sa future. At ito si Kristo. Chapter 12 to 13, Jesus Christ is better altar kaysa sa altar sa Mount Sinai kasi siya yung Mount Zion. Okay? We worship hindi na sa Jerusalem, pero we worship sa permanent city at ito si Kristo. Unshakable city na gawa ng Diyos at hindi ng kamay ng tao. So nakita po natin, mga kapatid, nag-Christology ang writer sa Hebrews. At itong ginawa ng writer na ito ang alam niyang solusyon. At tanging solusyon para sa sinang disobedience at sinang rebellion kay Kristo. Hindi siya gumawa ng mga kahit anong mga gimmicks or theatrics. Kaya whenever may temptations tayo, ang solusyon natin na dapat puntahan ay si Kristo. Ang pupuntahan natin ay ang Ebanghelyo. Sinasabi sa church na whenever na parang maraming nanlalamig sa church at lahat ng church nakaranas nito. Lahat, kahit nga si Moses, meron siyang hindi perfect ang kanyang pagsiserve. Kahit si Paul, hindi perfect ang kanyang pagsiserve. Walang church na perfect ang pagsiserve. Nanlalamig. May mga mali, nakakakommit ng mga ng kasalanan, ng temptation. Pero para sila muli mapalakas, ang ibibigay na antidote ay si Kristo. Kay Kristo lang. Hindi kung ano yung bigyan mo sila ng maraming gagawin, maraming ministry, maraming pagkain, better na chapel. Hindi yon ang magpapastay sa kanila. Ang magpapastay sa kanila at solusyon, ang cure ng kanilang kasalanan na iyon ay si Kristo. Kaya ito ang mensahe natin, mga kapatid. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa Hebrews 3:12 to 14. Sabi dito, Hebrews 3:12 to 14, Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. But exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. For we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Sabi mo sa scripture, lahat ng bagay ay mapapanaw, pero ang iyong salita hindi maglalaho. Kaya maraming salamat dahil ito ay buhay at nawa ma-serve niya ang purpose sa aming mga puso. By your Spirit, i-guide mo kami na maunawaan ito at tanggapin at paniwalaan at may anticipation ng pagsunod at pagkitil ng aming kasalanan. Maraming salamat muli sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yung binasa natin kanina sa Hebrews 3:12 to 14, ito yung ikalawang warning ng writer sa Hebrews mula sa chapter 2:1 na nagsasabing makinig sila at huwag i-neglect kung sino si Kristo at ang mensahe ng kaligtasan. Okay? So kailangan seryosohin nyo. Huwag nyong baliwalain. No? So parang sinasabi dito, kung ang unang pahayag ng Diyos sa Old Covenant na pinahayag through angels at prophets ay nagkaroon ng mga parusa do sa mga nag-disobey, how much more kay Kristo sa New Covenant na siya mismo ang nag-share, siya ang nag-declare, siya ang nag-preach ng mensahe na ito,
how much more yung katotohanan na sila ay mapaparusahan. Okay? Yung bisa ng parusa ay nandoon. Siguradong sigurado na pag sila ay tumanggi sa mensahe ni Kristo, pag tinanggihan nila si Kristo, siguradong sigurado na sila ay magkakaroon ng kaparusahan. At ito yung pinapahayag ng writer na ito. Kaya muli sabi ng writer sa Hebrews Christians na pag naririnig nila ang mensahe ng kaligtasan, which is the gospel, huwag nilang tigasan ang kanilang puso dahil ito ay isang rebellion sa Diyos. Instead, pag naririnig nila ang gospel, sila ay bumalik sa pagsisisi at paniniwala. An example ng writer ng Israelites, ng writer, ang mga Israelites sa wilderness, sa Old Covenant. So, doon sa Old Covenant, sila ay nagrebelde sa Diyos sa kabila ng maraming kabutihan ng Diyos sa kanila. Nakita nila yung mighty works ng Diyos against doon sa plagues. Tapos, pinalaya ng Diyos sila sa Egypt, pinadaan sa Red Sea nang hindi nababasa. Nag-provide ang Diyos sa kanila ng tinapay na hindi nauubos, ng mana at ng karne, ng quail for 40 years. Nag-provide ng tubig. Nag-provide sa kanila ng sandalyas at damit na hindi nasira, na ginamit nila for 40 years. Sila ay ginabayan ng manifested glory ng Diyos, ng pillar of clouds at fire, at pagpapakita sa kanila na sila talaga ay kasama ng Panginoon. Sila ay binigyan ng Decalogue, na itong 10 Commandments na ito ay nakatago sa Ark of the Covenant na pagpapakita ng presensya ng Diyos sa kanila. So napakadami pa na ibinigay ng Panginoon na kabutihan sa kanila, pero still sila ay nagrebelde. Nineglect nila ang utos ng Diyos. Sila pa rin ay nagreklamo sa kabutihan ng Diyos, sa mga provision ng Diyos, na parang sinasabi, mas maigi pa sa Egypt. Dito mamamatay kami. Ito na naman, tinapay na naman, walang lasa. Puro sila reklamo. Nakita niyo po yung puso ng tao. At huwag niyo pong iisipin, grabe talaga yung mga Israelites na yan. Tayo din eh. Magkaroon tayo ng ganito, gusto pa natin, magkaroon pa ng mas maganda doon sa pinrovide sa atin ng Panginoon. Ang pinrovide na nga natin, sa atin si Kristo eh. Pero mas gusto pa natin, teka lang, gusto ko pa, dagdagan pa si Kristo. Hindi. Si Kristo lang talaga yung pinrovide na kailangan natin. Kaya sabi ng Diyos, sa mga nagmumurmur doon sa Old Covenant, sa wilderness, dahil sa kanilang disobedience, hindi sila makakapasok sa Kanaan, sa promised land, sa pangakong lupa ng Diyos. So katulad na napag-aralan natin kanina sa Sabbath School, itong Canaan rest na ito nagtuturo sa gospel rest kay Kristo. At meaning, ang lahat ng hindi rin magdi-disobey, ang hindi rin maniniwala kay Kristo, ay hindi makakapasok sa rest ng gospel. Hindi makakapasok sa kaligtasan kay Kristo. Kaya sa passage natin ngayon, nananawagan ng writer ng Hebrews to take heed the gospel at manatiling manampalataya, mag-stand firm kay Kristo. Okay? At tignan natin yung matututunan natin dalawang lesson dito ngayon. Una, the gospel prevents us from the deceitfulness of sin. Pangalawa, the church is called and expected to persevere in the gospel to the end. Tignan natin yung number 1. The gospel prevents us from the deceitfulness of sin. Ang ebanghelyo ay nag-iingat sa atin sa mapanlinlang at panlilinlang ng kasalanan. Okay? So, the writer's emphasis is on how powerful the gospel is to keep us Christians. Na manatili sa kanyang kamay. Ganyan siya kamakapangyarihan. Gusto sabihin dito sa mga Hebrews na walang ibang malakas na makapangyarihan ang pwedeng mag-ingat sa kanila, kundi ang kamay lamang ni Kristo. So ang gusto ko lang i-note dito, the gospel is the only solution to every evil that a believer faces. Wala nang ibang solusyon. Hindi tayo titingin sa solusyon ng mundo. Hindi solusyon ng pag-commit ng kasalanan. Minsan naiisip natin yun, no? Ito ay kalooban ng Panginoon.
commit ko na lang to kasi meron namang grace. Hindi po. Ang sabi dito, pag meron tayong mga temptations along the way, balik tayo sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo kasi, hindi lang ito usapin about justification, na ikaw ay ligtas na at natubos. Pero pati sa sanctification at sa perseverance, ang gospel ang kailangan natin para manatili tayong matatag sa paglakad natin kay Kristo. Ang gospel ang binigay ng Diyos sa church para magpatuloy sa Kanya, sa pagsunod sa Kanyang mga pinag-uutos. Kaya tignan ulit natin, sinabi sa chapter 3, no? Si Kristo ay greater than Moses. Dahil si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos bilang anak ng Diyos. At sino daw yung bahay? Tayo ang bahay na yon. Kaya siya ang ating Panginoon na tapat at nag-iingat sa kanyang pangako, ay tapat niyang pinagsisilbihan din ang anak ng Diyos. No? Sa pamamagitan ng perpektong pagsunod, pamamagitan ng kanyang pananalangin, pag-intercede sa atin. Kaya panghawakan natin ang Ebanghelyo, panghawakan natin si Christ. Sa Ebanghelyo, si Christ ang naging advocate natin, hindi ang ating sarili. Sa Ebanghelyo, nagkaroon tayo ng intercessor. Kaya tignan niyo po sa verse 12, "Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God." Ibig sabihin, take care. Take heed. Ang sense ay makinig at mag-ingat. I-observe nyo. Seryosohin nyo, sumunod kayo. Na baka sila ay magkaroon ng evil and unbelieving heart. Makapasok ang temptation at kasalanan. So, meaning, ang pagkakaroon ng unbelief ay evil pala. Hindi ito mababaw na bagay. Kaya pag hindi tayo naniniwala, nagkakaroon tayo ng duda, evil thing pala yon. At ang evil ay rooted sa disbelief. Na pag tayo nagkakagawa na ng mga evil things, kasi rooted to doon sa pagdoduda mo, sa disbelief mo. Kaya, at itong evil at unbelieving heart ay maglilid sa pag-drift away sa Diyos, sa paglayo sa Diyos. So, para sinasabi sa atin ngayon, mga kapatid, maging watchful kayo sa inyong mga sarili, seryosohin nyo ang gospel, dahil baka hindi nyo namamalayan, meron na kayong evil and unbelieving heart na maglalayo sa inyo sa Panginoon. At sabi sa verse 13, "At eventually, ang puso nyo ay tumitigas dahil sa pandaraya ng kasalanan." So maliwanag, ang ugat ng paglayo sa Diyos ay kasalanan. Dadayain nito ang puso at patitigasin, maglilid sa evil and unbelieving heart. So nakita natin kung paano mandaya ang kasalanan. Una, ano sabi? Deceitfulness of sin. Pag sinabing deceitful, ito yung isi-seduce ka, enticingly, imimislead ka sa seemingly napakagandang bagay. Ang kasalanan ay nagmi-mislead, nagmi-misdirect sa atin, sa lakad natin. Willfully, nimi-misrepresent niya ang katotohanan. Gamit pa nga minsan yung salita ng Diyos, mini-misrepresent niya ito. Kaya ang effect nun sa atin, sinabi naman ng Diyos yan Ang effect nun sa atin, confusion, disorder, chaos. Minimix up nito ang katotohanan sa isip natin. Katotohanan at sa hindi. Kaya nga, minsan napapaisip tayo, teka lang, nalilito ako. Napapasabi na lang tayo, akala ko kasi, pwede. Akala ko kasi, hindi kasalanan. Sa pagkakaalam ko, ganito pa. Hindi pala ganun. Kaya pala nagkakaroon tayo ng confusion, kasi may mga binibigay sa ating lies at naihahalo natin sa katotohanan. Ito ang sure na mangyayari pag di tayo nagpe-pray at nagme-meditate ng salita ng Panginoon regularly. Kaya nga sabi sa Hebrews 4:12, kailangan natin ang scripture para yung discernment natin, yung pagkakaalam sa mga lahat ng bagay,
ay lumago. Kasi merong mga bagay na kala mo, hindi naman kasalanan, kaya i-commit mo. Pero sa liwanag ng salita ng Diyos, makikita natin, matidiscern natin, ay kasalanan pala ito. Hindi pag-attend ng Lord's Day. Okay lang naman. Kasi, pero pag in light do sa salita ng Panginoon, mako-convict ka. Kasi ang ginagawa ng kasalanan, magpapromise ito ng mga bagay na parang makakabuti sa atin. Ipapaisip nito sa atin yung pangangailangan doon sa inaalok niya. Di ba si serpent, inaalok si Eve? Ito, magiging katulad ka ng Diyos. So parang ibinebenta sa'yo at parang kailangan mo siya. Yun pala, dadayain tayo. At gagawin natin yun paulit-ulit. Pwedeng ito ay form ng satisfaction. Pwede ito ay para sa happiness. Pwede ito ay sa contentment or pleasure. Pero lahat ay temporary lang. Lahat ay kasinungalingan. Hindi natin alam, sinisira na tayo slowly and gradually, unknowingly. Hindi natin alam, sa pag-commit natin ng seemingly magagandang bagay na yon, tumitigas na ang puso natin. Lumalayo na tayo sa Panginoon. Ito yung hardened. Ano ba ang hardened? It means impenetrable. Hindi makapasok. Alam niyo yung lupa na laging naaapakan? 'Di ba? Hindi na makapasok yung tubig doon. So, para magiging ganito na. Hindi na makapenetrate. Insensitive na tayo, bulag na tayo, unteachable na tayo. 'Di ba nga? Pag naisip natin, wag niyo na akong alalahanin kasi kaya ko sarili ko. Mag-alala ka lalo. Dapat teachable tayo as Christians. Hindi ito sudden, itong hardening na ito ng puso, hindi ito sudden na aberration or abnormality. Pero ito ay resulta na habitual, ang paggawa mo, pagtanggi sa katotohanan, pagtanggap sa kasinungalingan, at ito ay nakukuha sa regular na pag-violate ng inyong konsensya at conviction. Yun ang mangyayari pag regularly titigas ang ating puso. So we can say na kapag ang isang Christian ay hardened and deceived ng kasalanan, insensible na siya sa claims ni Kristo. Kung sino siya, ano ang ginawa niya, numb na siya sa panawagan para magsisi, para sa kanya, nonsense na ang repentance, dahil normal na lang ang pagkakasala. Hindi naman ako nakakasakit ng kapwa Hindi naman ako napapahamak. Normalize na ang lawlessness sa isipan niya. Di ba ang lawlessness ay kasalanan? Pagsuway sa batas ng Diyos, paglaban sa Diyos, normal na lang sa kanya. Then magiging inconsistent na ang puso ng believer na ito, magiging burden na sa kanya ang ministry. Wala nang delight. Ang pag-ministry, pag-labor sa salita, magiging worthless na sa kanya ang ordinansa ni Kristo. Hindi na magiging mahalaga ang pag-engage sa means of grace. Wala nang delight ang sermon. Hindi na sila tinatablan. Wala nang delight ang fellowship. Gusto ko mag-isa na lang ako. Wala nang sense sa kanya ang covenantal meal. Next week na lang. Mawawala ng appetite to pray. Mamaya na lang. Kaya ko pa naman to. Take note. Hindi lang ito dahil wala ka lang sa mood. Kung naisip niyo, wala ako sa mood. Masama ang pakiramdam ko. Ginagamit yan ni Satanas para ikaw ay ilayo sa Diyos. Then magko-question ka sa Word of God. Maglulus na yung grip mo sa promise ng Diyos. Iko-compare mo na yung pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig sa mundo. Didilim na ang tingin mo sa justice. Then magre-renounce ka na ng pananampalataya. Magde-deconstruct ka na ng mga good habits at gagawin mo na yung mga habit ng mundo. Then babalik ka na sa foolishness at deadness of life. Titigas ng titigas ng titigas ang puso at ang tingin mo na sa Diyos ay kaaway. Ganito ang pwede maging itsura ng isang taong lumalayo sa Diyos. Taong nabubulagan sa pag-commit ng kasalanan, pag-ayon sa pandaraya
ng kasalanan. Ang tawag natin dito ay compromise. Ito yung pagsasantabi ng iyong paninindigan sa katotohanan para lang masunod ang gusto mo. Ang compromise ay ito yung nakikipag-meet halfway ka sa kasalanan. In short, ito yung pagiging unfaithful mo kay Kristo. Pero purihin ng Diyos, dahil ang gospel ay solusyon sa mga may pusong ganito ngayon sa atin. Hindi natin ito makikita externally. Maybe, nandun ka na sa process. Pero kung masisense mo yan, tinatawag ka na bumalik ka kay Kristo at sa Ebanghelyo. Ang gospel ang remedy pag nagko-commit tayo ng pagkakasalang pagtalikod. Yung pagtalikod sa pananalangin, diyan nagsisimula yan. Sa pagtalikod mo sa pagbabasa ng salita, diyan nagsisimula yan. Again, hindi lang dahil wala ka lang sa mood. Pero purihin ang Ebanghelyo. Dahil sa perfect obedience ng pagtubos sa atin ni Kristo sa krus, meron tayong kapatawaran. Ang pagbabalik sa Kanya sa pagsisisi ay siguradong may pagtanggap muli. Kaya sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us of our sins and cleanse us from all unrighteousness. Lahat tayo nakakagawa ng unrighteousness. At hindi ibig sabihin, pag nakagawa na tayo dito, malugmok na tayo dito at di na tayo makakabalik. Tinatawag lagi tayong bumalik sa pagsisisi. Dahil wala siyang tatanggihan sa mga lumalapit sa Kanya ng sincere. Ang punto, through His death, Jesus Christ has the power to cure even the darkest heart deceived by the love of sin. Kung meron kang itinatago na pandaraya sa iyo ng pagmamahal mo sa kasalanan at yan ay sobrang tigas na, kayang-kaya yang gamutin ni Kristo. Kayang-kaya yan ng Ebanghelyo dahil pinagkamatayan ka na niya by faith. Meaning lahat, kahit pa maging bato, sa tigas ang puso ng isang tao, dahil sa kasalanan, kayang palambutin muli ito ni Kristo. Dahil sa krus, kahit gaano pa tayo ginapos ng kasalanan, kinalagan na tayo ng Kanyang kamatayan. At dahil sa krus, winasak na ng Kanyang kamatayan ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. At ngayon, wala na kapangyarihan ng kasalanan. Wala na tayong obligasyon para sundin siya. Wala na siyang kapangyarihan para iwalay tayo kay Kristo. Kaya ang challenge, take heed of the gospel. Maybe, isa tayo dito. Meaning, huwag baliwalain ang gospel. We need to behold, uphold the law, hold the gospel, and to be serious in living the gospel. At again, kausap ni Paul dito ay mga Christians na nagrebelde, tumalikod, may temptation na bumalik sa angels, bumalik sa sistema ng Old Covenant, meaning malaking pagkakasala. Pero take note sa verse 12, take care. Ano sabi niya? Brothers. Tinatawag pa rin niyang brothers ito kahit tumiwalag sila sa pananampalataya kay Kristo. Kahit matindi ang pagko-commit nila. Inaangkin pa rin yan. Sila ay Kristiyano. Ang sabi ni John Piper, binibigyan pa rin ng benefit of the doubt ni Pablo ang mga Hebrew Christians na ito na sila ay anak ng Diyos. Kaya tinatawag niyang brothers. Hindi agad sinabi ng writers na kayo ay unbelievers. Pero brothers, dahil ang pag-asa ay nakabase sa gospel, hindi sa kung ano ang kinikilos natin. Hindi sa kung paano tayo mag-respond. Pero ang basihan ay ang Ebanghelyo.
na si Kristo ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon, sa mga nakakarinig nito, nagwo-worry ka, kung accepted ka pa ba ng Diyos sa madami mong ginagawang kasalanan, sa kabila na marami mong pag-commit at paghulog sa kasalanan, kapatid, nawa, may this message comfort you. Sinasabi sa atin ngayon as Christians, meron tayong high priest. May punong pari tayo na nag-offer ng buhay sa atin. Isang eternal offering. Hindi temporal offering. Eternal offering ito na nagsesecure sa ating kaligtasan. Maalala natin na meron tayong intercessor na nananalangin sa atin araw-araw kahit gaano pa tayo nagko-commit ng kasalanan. Kung tayo ay na kay Kristo, ipinapanalangin tayo niya. Na maalala natin sa mensahe na to na meron tayong tumatayong advocate na nagpapaalala sa atin na binigay niya ang kanyang buhay para sa ating pagkakasala, sa pag-commit na natin ng mga kasalanan. Siya na yung naparusahan. Siya na yung umangkin ng parusa at sumpa. Meron tayong propitiatory offering na nagtatanggal ng kasalanan natin at nag-appease sa galit ng Panginoon. At sa mga mananampalataya na nag-strive, namumuhay ng pagsunod kay Kristo ngayon, nag-strive na mag-mortify ng sin at mag-vivify ng spirit, nawa ma-appreciate natin ang maraming taon at panahon na nagpapatuloy ka pa rin hanggang ngayon sa Panginoon. Makita mo yung kanyang persevering grace sa buhay mo. Nawa patuloy nating i-take heed ang message ng kaligtasan. We must acknowledge that we have a mind of disbelief dahil sa indwelling sin. So we must remind na palaging may truths na dapat pumasok sa ating isipan daily. All the doctrines of the gospel, especially yung mga concerning sa person at offices ni Kristo, kailangan tayong lumalim sa pagkakaunawa sa kanila. Yung mga ginawa niyang obedience, especially sa krus, lalong pag-aralan po natin ito. Taking heed of Christ is loving in faith. Obedience in faith. Obedience in His teachings. At sa ganitong paraan, nagiging watchful ang tayo sa ating puso na baka may makapasok na deception ang kasalanan. Kaya tayo makakapagpatuloy or dire-diretso as a church kay Kristo. And this brings us to our second and last point. Pangalawa, the church is called to persevere in the gospel to the end. Ang iglesia ay tinawag at ina-expect na manatiling tapat sa ebanghelyo hanggang wakas. Sabi sa verse 13, but exhort one another every day as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin, for we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end. So ang gusto ko lang i-note dito, the perseverance of the saints is designed to be a corporate reality. Ang perseverance of the saints. Corporate tayong magpe-persevere as a church. Meaning, believers are meant to persevere together, not in isolation. Naalala nyo yung sa Acts 1, na sila ay bumalik muli sa upper room pagka-ascend ni Christ sa Ama. Sila ay nag-persevere together, naghintay sila, nanalangin sila. Walang nagkulang sa 11 na apostles na ito. So sinasabi, we are to help others walk in Christ. Andito tayo para encourage at i-comfort ang bawat isa. Meaning, regularly, nananawagan tayo sa mga kapatid natin na magpatuloy. Katulad ng panawagan mo rin sa sarili mo na magpatuloy. Hindi lang natatapos ito sa pagpipreach ng gospel sa sarili, pero ito ay dapat extended sa ating church.
In short, kailangan magbantayan tayo at walang mahulog sa pandaraya ng kasalanan. Hindi pwedeng, okay na yan, makakabangon naman siya ulit. Ikaw muna sasagipin ko, tapos siya naman. Hindi po, magbantayan po tayo. To exhort is to bring them again to the truth, the message of the gospel. Hindi ito yung pagpupuna, ba't ganyan ang ginawa mo? Mali yan, kapatid. Na parang merely nagko-question ka lang sa iyong kapatid. Dapat ang ginawa mo kasi ganito. Hindi po. Ang pag-exhort natin sa kanila ay dahil iniibig natin sila at desire natin na magpatuloy sila kay Kristo at ang ibinibigay natin ay ang ebanghelyo. Kasama dito yung pag-exhort sa kanila na maging priority mo sila sa Lord's Day. Dahil kasama natin siya sa pagsamba. Kung priority ko ang Diyos, hindi ko pwedeng sabihin, hindi ko priority ang aking kapatid. So pag priority natin siya, we exhort them, we encourage them, we stir up their faith to good works, to do good works. Na hindi pag nine-neglect natin ang gathering para katagpuin ang special presence ng Panginoon, ito ay pag-exhort sa kanila na parehas lang kayo nag-strive. Pag-aawit ng hymns, pag-exhort sa kanila na pag tayo sabay-sabay every Lord's Day, nananalangin every Lord's Day, yung pag-share ng pagkain every Lord's Day, kasama rin dito yung paghingi mo ng prayer concern niya, kasama rin dito yung pag-aaral ng Word of God with her, with him, with the church. Ito rin yung pag-encourage mo sa kanya na yung iyong mga advices ay maglilid lagi kay Kristo. And we exhort, hindi natin sila tinatakot. Ay, ganyan ang ginawa mo? Naku, paparusahan ka ng Diyos. Kasi pag ganun po pala, konti lang ang resulta. Pag nag-exhort tayo, yes, may bad news, pero more prominent dun sa good news. Bakit? Sa good news, nare-remind tayo ng identity natin kay Kristo, nare-remind tayo kung sino si Kristo, nare-remind tayo kung ano ang ginawa ni Kristo sa atin na pinagkamatayan niya tayo sa krus ng Kalbaryo. This warms again our heart. Yung mga nanlalamig, this will warm their heart, yung gospel. This aligns ulit yung kanilang thoughts kay God. Kasi naliliwanagan sila yung kaninang madilim na pagtingin, nakaaway niya na ang Diyos. Ang kailangan nila ay comfort at makita na itong comfort na ito ay may amazing grace. Makita niya yung goodness ng Diyos, yung mercy, yung love. Kaya kapag ine-exhort natin siya ng good news with the bad news, parang sinasabi natin, anak, bumalik ka na sa akin. Di ba makikita natin mga magulang pag may naglayas? Una, galit. Nasa ka ba? 2 araw na, ganyan. Pero 3 araw na, iba na. Sige na, hindi na kita papagalitan. Sige na, ibibigay ko na yung ano. Nakita mo? Hindi yun pang bubulag lang sa kanya, pero yun ay panghihikayat. Ganon ang panghihikayat sa atin ng Diyos. Hindi tayo hinikayat sa bad news. Hinikayat tayo sa good news. Magkasama yan. Okay? Gets? Hindi natin ma-appreciate ang good news kung walang bad news. Pero yung kamatayan ni Kristo sa krus, yun ang nagligtas sa atin. Dito ma-appreciate natin sa goodness ng Diyos, ay sa good news, ay yung mercy ng Diyos. At mararanasan niya ulit yung irresistible grace. Diba? Kaya naman tayo nagkaroon ng pananampalataya dahil irresistible yung pagtawag sa atin ng gospel. Pero ngayon, pag tinatawag natin ang ating co-Christians ng bad news and good news, irresistible pa rin yun sa Kanya. Same grace pa rin na irresistible nung tinanggap niya ang ebanghelyo, nung naniwala at nagsisi siya. Problema sa maraming churches, we tend na imbes i-address ang tumatalikod na kapatid, nagsasabi, hindi niya sinasabi dito kasi nahihiya, natatakot. Baka magkaroon ng gap,
Mag-away sila, masabihan ng, grabe ka naman. Pero hindi. Tinawag tayo doon. We exhort. Kaya nasasabi natin, kung nahiya tayo doon sa kapatid na parang nanlalamig, loosely, nasasabi natin sa iba. At pag nasabi natin sa iba, loosely, nasasabi rin nila sa iba, at di natin mapigilan, baka nagiging gossip na. So, pwede naman siya na-exhort na directly, one-on-one or corporately, para ma-prevent at ma-protect natin yung nanghihinang kapatid na yon, na hindi siya makaranas ng condemnation. Okay? As Christians, duty natin na i-lead muli kay Kristo, kaya hindi ito nakakaya. Dahil pananagutan mo yung bawat isa. Accountable tayo sa isa't isa. Responsable tayo sa isa't isa because we belong to one another. Di ba sa Romans 12:5 na pag-aralan natin to? So we, though many, are one in Christ and individually members one of another. Pagmamay-ari natin ang bawat isa kay Kristo. Meaning lang nito, kailangan natin sila sa pagkitil natin ng kasalanan, kailangan din tayo nila sa kanilang pagkitil ng kasalanan. Sanctification, perseverance, kailangan natin ng bawat isa. Since hindi nagpapahinga si Satan at ang temptation, mas all the more kailangan natin ang kapatid. Na pwedeng tumingin tayo dito sa part na to, yung kapatid mo nakatingin sa likod mo, para magwardyahan ka. Kailan natin to dapat gawin? Every day. Hanggang dumating si Kristo. Sabi sa verse 13, but exhort one another every day as long as it is called today. Seemingly redundant, no? Pero gusto ko tignan dito yung pag ganon, may pag-asa. At least, ay lagi may today. Pero teka lang, limited din ito kasi tomorrow is not today, baka hindi na dumating yung tomorrow. So parehas natin titignan ito. No? So today, meaning daily duty natin ang pag-exhort. Pagpapalakas sa ating kapatid because of love, because we are to maintain the unity. Hanggat may tinatawag tayong today, mapalakasan tayo at walang hinto iyon. Dahil kailangan din natin na ma-remind na hanggat may today, kailangan din natin ma-remind ito, meron din temptation. Hanggat may today, meron ding deception. Hanggat may today, may nakamaskarang kasalanan, may indwelling sin of unbelief. Every today ay may Satan na schematic para maghasik ng kasinungalingan sa tabi mo. Every today yan. Hindi siya parang weekly na dumadating. 24/7. Wala siyang pagpapahinga. Kaya ganun na lang yung panawagan na sa atin ng writer ng Hebrews para i-exhort natin ang bawat isa. Today is the day. Kailan mo siya i-exhort? Today. Ang nakataya kasi dito ay kaluluwa niya. Kaluluwa ng bawat kapatid natin. Dahil ayaw nating mapasukan siya or kahit sino sa atin ngayon ng unbelief. Again, nagsisimula yan sa hindi na pag-delight sa sermon. Bakit ka walang delight sa sermon? Kasi may duda ka na. Nangyayari ba talaga yan? Yan ba talaga kailangan ko sa buhay ko? Baka hindi natin namamalayan, napasukan na sila ng unbelief, at mahulog na sila sa deception ng kasalanan, nagkakalyo na yung kanilang puso, nagdi-drift away na pala sila sa Panginoon, at baka mahirapan na silang bumalik. Yes, we can exhort pa rin sa kanila at makakabalik. Pero worse, dumating na yung panahon na yun na yun. In the first place, wala pala talaga silang pananampalataya. Hindi pala sila kabilang kay Kristo. Pero hindi tayo pwede mag-assume. Ang sabi dito, katulad ng writer ng Hebrews, tinawag niyang brother sa mga tumalikod. Kaya kailangan ng bawat kapatid natin ang boses natin, ang pagtapik sa ating balikat, ang pagyakap sa kanya pag siya'y nasasaktan at nanghihina, ang tulong natin sa kanya. Dahil yung mga panghihina lang yan ay pwedeng gamitin ni Satan as foothold. Dahil vulnerable sila.
Kaya pag may napansin tayo, na-discern tayo, agad na parang may nanghihina na kapatid, wag mo nang hintayin na, sige, observe ko yan ng mga ilang months. Baka huli na ang lahat. Tayo ay mag-respond agad ng mabilis. Exhort our brethren. Sabi sa Ecclesiastes 9:10, ano man ang kaya mong gawin, gawin mo agad at buong lakas. O dahil wala nang gawa, plano, karunungan o kaalaman sa libingan. Baka huli na ang lahat. Hindi natin alam, no? Siya na pala ay talagang nabulagan at tumigas na sa puso. So we have to labor dahil magkakasama tayong tinawag sa church. Body nga tayo eh. So hindi pwedeng ang kamay mo lang ang aalagaan mo para next 30 years, ito yung gusto mong kasama, hindi na yung katawan, hindi na yung tiyan. Hindi lahat. Kasama mo, after 30 years, siya pa rin kung ano yung katawan mo, siya pa rin ang nakakabit dyan. Kaya sa atin, siya pa rin yan. Yung binigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang tunay na believers ay magpapatuloy hanggang dulo. Ang tunay na believers. It does not matter kung paano ka nagsimula. Kung sino yung mga kasama mo. Ang nagmamatter ay yung nag-persevere hanggang dulo. Hanggang sa huli. Matthew 10:22, and you will be hated by all for my name's sake. But the one who endures to the end will be saved. Takot ba tayo sa persecution? Takot ba tayo mag-mortify ng sin? Deceived ba tayo ng kasalanan? Sabi, endure natin ang pananampalataya. Hindi dahil nagtsatsaga tayo, dahil malakas tayo mag-endure. Pero dahil sa resurrection ni Kristo, we are protected because He has overcome the world. Ang punto, through His resurrection, Jesus Christ guarantees that we will finish the course despite the dark valleys we face. Kung ano man na ma-encounter natin na parang delikadong sitwasyon sa ating buhay, yan ay napagtagumpayan na ni Kristo. Madadaanan mo yan. Pero hindi para masaktan at mamatay doon. Pero dahil may kasama kang pastol. Mabuting pastol, dakilang pastol na ililid ka sa way. Poprotektahan ka sa mga wolves. Poprotektahan ka sa mga predator. Meaning, ang buhay ng kay Kristo ay punong-puno ng tribulation. Sabi sa John 16. Pero itong tribulation na ito ay ang manghuhubog sa kanyang character. Itong sufferings na ito ay magpapamature ng pananampalataya. Tignan niyo po si Pedro. Nag-mature siya. Nakita niyo po yung transformation from doon sa denial niya kay Christ hanggang doon sa pagharap niya. Ito hindi surprise kung paano siya mamamatay. Ang sabi, ititiwarik ka. Ibubuklat yung iyong kamay na hindi mo gusto. Kumbaga, sapilitan. Titiwarik ka sa krus. Papatayin ka. Alam niyang mangyayari yon. Pero still, nanindigan siya. Hindi siya nag-compromise. Nakita niyo yung maturity dahil doon sa mga tribulation na hinaharap. At ganun din tayo. Yung tribulation, sufferings natin, kulang kang ngayon, salat ka ngayon, seemingly ang lungkot-lungkot mo. Pero pinapatatag ka ng Panginoon para makita mo ang iyong pangangailangan, ang iyong dependency ay dapat nasa Kanya. Dapat nagre-rest ka sa Kanya. So we have to faith in the gospel. We have to have the faith in the gospel because with faith, nothing is impossible. Yung paglakad natin sa dark valleys na ito, hindi imposible yan through faith. Nakala natin, imposible na makarating tayo sa finish line. Dahil sa dami ng gulo, daming struggles,
Teka lang, ang dami kong na-commit na kasalanan ngayon. Makakaabot pa ba ako doon? Imposible na yata. Dito na lang ako, ayoko nang pumunta doon. O kaya, o sige, ganito na lang pala, hirap na ako. Papabayaan ko na lang, ayoko nang sumunod. Ganon din naman eh. Mapapahamak din ako eh. So dami ng struggle sa kasalanan. Pero kung meron tayong pananampalataya, ito yung kay Kristo, ito yung mag-endure sa atin na magpatuloy. Hindi na, in isolation, again, magpatuloy as a church ng sama-sama. For we have come to share in Christ if indeed we hold our original confidence firm to the end. This means kung truly we are in Christ, kung truly we are part of His body, we will hold fast sa gospel at di tayo mawawala dahil we are being preserved by His holding hands. Romans 8:37-39, for I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Jesus Christ our Lord. Meaning, very sure ang salvation natin dahil hindi matitinag ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan na pwedeng sumira sa relasyon natin kay Kristo. Pwede, masisira nito ang pagiging witness. Hindi ko pinopromote na magkasala tayo. Pero yung usefulness mo sa kingdom, yung paglago mo, pagbunga mo ng fruitfulness sa spirit, masisira yon, mawawala yon. Okay? Kaya sabi sa 1 John 2:12-9, they went out from us, but they are not of us. For if they had been of us, they could have continued with us. But they went out that it might become plain that they are not of us. So ito yung mga hindi nagpatuloy. Hanggang sa kamatayan, they reject Christ. Gusto pa ba nating humantong dito, mga kapatid? Ang sinasabi dito, have we repented from our sins? Tayo ba ay nagsisi? Tayo ba ay naniniwala ba talaga kay Kristo? Meron ba talaga tayong tunay na pananampalataya? Kaya sila hindi nakakapagpatuloy kasi in the first place wala sila kay Kristo. Hindi sila nawala sa kamay ni Kristo. Ibig sabihin, hindi sila hawak ni Kristo. Kaya kapatid, huwag kang matakot na magpatuloy. Huwag po tayong mawalang gana magpatuloy. Marami tayong sitwasyon na haharapin, maraming problema, pero sabay-sabay. Hindi ito para pigilin tayo. Hindi ito para tumigil tayo. Yung panghihina natin ay hindi inalis ng Diyos para tayo ay lumapit at parating humingi sa Kanya ng tulong. Ang ganda na sinabi sa Hebrews 2:16, ang tinutulungan daw ni Jesus Christ ay tayo mga believers, hindi ang mga anghel. Nag-incarnate siya para maging merciful, maging faithful high priest sa atin, na dahil sa kanyang sufferings at persecution, nakakapag-sympathize siya sa atin. Nagigets niya kung saan ka nang gagaling. Nagigets niya kung ano ang sitwasyon mo. Nagigets niya kung ano ang iyong sirkumstansya ngayon. Kung ikaw ay natetempt, nagigets niya dahil tinempt din siya ng kasalanan. Yun nga lang, hindi siya nag-commit ng pagkakasala. Kaya alam niya ang pinagdaraanan ng bawat isa sa atin. Kung tempted tayo na magduda dahil sa persecution, kung tempted tayo na huminto sa Panginoon, kasi sobrang hirap at daming problema, sabay-sabay, gulong-gulo ka na, sa dami ng mga kabigatan mo, kung pakiramdam mo ay mag-isa ka at wala kang katulong, sinasabi sa atin ang mensahe ngayon, na may punong pari tayo na nakakaunawa sa atin. Hindi siya abstract na, alam niyo yung AI, hindi niya gets kung masaya ka talaga,
nakikita niya lang yung algorithm sa pagsusulat o kung ano, 'di ba sabi na, ganun daw yung relationship ng mga ano ngayon. Pero kay Kristo, alam niya yung hirap na dinadanas mo ngayon at kung paano ka nagpupursige. Kaya nga, pinapanalangin ka niya araw-araw. Na sa bawat panghihina natin, yung pananampalataya natin is still intact dahil pinapanalangin ka niya. Pinagkamatayan niya ang sin na yun. Makakabagon ulit tayo sa mga pagkakahulog natin sa kasalanan dahil hawak-hawak tayo ng ating Panginoong tagapagligtas. Secondly, binigyan tayo ng church, mga kapatid na mananampalataya para maging karamay hanggang sa huli, hanggang sa dulo ng lakbayan na ito. Kaya kapatid, di ka nag-iisa. Ramdam ka ng bawat isa. Di ka lang nagtitiwala na totoong concern ng kapatid mo sa'yo. Ang akala mo kasi minsan, mas magaling ka sa kanya. Ano sabi sa Romans 12? Huwag mong tignan na mas marami kang gift at wala siyang dulot sa'yo. Magtiwala tayo sa bawat kapatid. Dahil yan ay binigay ng Panginoon to exhort you. Let us help you. Let us comfort you. Let us carry your burden. Let us please share your problems with us. Impart your life with us with all honesty. Kapatid mo kami. Isang pamilya, isang katawan tayo. Sabi kanina sa passage natin, today. Hanggat may today, may pag-asa. Hanggat may today, mortify our sin. Hanggat may today, walk in Christ. At the fact na nagpapatuloy tayo sa kabila ng pagdideceive, ng kasalanan, panggugulo sa atin ni Satan, andito pa rin tayo. At evident na ang grace ng Panginoon ay kinikip tayo together. Pinagpapatuloy tayo ng sama-sama. Napansin nyo ba, walang isang Lord's Day na isang beses, may isang tao lang na nandito. Kasi ang intention niya, sama-sama niya tayong i-preserve. Sama-sama niya tayong i-sustain. Hindi dahil sa worthy tayo ng kanyang persevering grace, pero dahil sa kanyang mabuting kalooban. At kung meron kang ina-exhortan na kapatid na wala sa pananampalataya, hanggat may today, may pag-asa. Kung may ina-exhort kang kapatid or member, huwag kang mawala ng pag-asa. Exhort mo pa rin siya sa gospel. Kung siya ay professing Christian, call them back to Christ. Marami tayong makikitang churches na parang nagko-compromise. Pray for them. Merong ang professed Christian na politiko ngayon na nahaharap sa corruption. Pero kung tunay na siya ay na kay Kristo, pray for him. Mag-repent siya. Imbis na pagkatuwaan natin siya, repent for him. Kasi hindi mo alam, ikaw rin, ganun ka rin sa mga susunod na panahon. Hindi mo pwedeng sabihin, mas magaling ka sa kanya. At kung wala siya talaga kay Kristo, pray for him. Na maging totoo yung kanyang profession kay Kristo. Kapatid, kung ikaw ay wala pa sa pananampalataya ngayon, sinasabi ng Panginoon, this is the day of your salvation. Hindi bukas. At kasama ng
part ng mga kapatid, we exhort you na talikuran mo ang iyong pagkakasala, maniwala sa Ebanghelyo. Ang pagkatiwalaan mo ng iyong buhay ay si Kristo. Hindi yung mga gawa mo na seemingly parang yun na magliligtas sa iyo. Hindi yan nakakaligtas at ipapahamak ka niyan. Sama-sama kami nag-exhort sa iyo, mga kaibigan. Kung wala pa ikaw sa pananampalataya, kahit anong edad mo, kung ikaw ay hindi member pa ng church, we pray na maging member ka rin ng church. But first, ikaw ay manampalataya kay Kristo at magsisi. At ang persevering grace niya ay mararanasan niyo. During trying times, mananatili siyang tapat sa iyo. Huwag mo na ipagpabukas. Ang sabi, ang offering sa iyo ay today. Hanggat may today, huwag mong isipin na may today pa bukas. Kasi tomorrow is not today. Isipin mo na Christ gave Himself for your place, for our place, to pay for our sins, to appease God's wrath, and to clean our iniquities. Panampalatayaan mo to. And if I may quote yung sinabi ni Charlie Kirk, kaya niyo po ako magtapos dito. Christ died to give us life. Totoo ito, mga kapatid. Binigay ni Kristo ang kanyang sariling buhay para maging pambayad sa kasalanan at magkaroon ka ng bagong buhay sa Kanya. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong mensahe. We pray na ito ay magdulot sa amin ng kalakasan, conviction sa aming mga kasalanan, Panginoon. Magdulot sa amin ito lalo ng perseverance, ng paglakad, hindi lang individually, pero paglakad as a church. Lumago ang aming pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa. At nawa, magkaroon kami lalo ng pagiging grounded sa panawagan mo para magsisi. Kung merong nahihirapan kami sa amin dito, at kami ay umaasa sa sariling mga kakayahan, umaasa kami na matutugunan ito sa sariling paraan. Nawa, makorek kami. We repent, Lord. Ang sinasabi mo sa amin ay ang solusyon lamang ay si Kristo. At gamit ang aming mga kapatid, tutulungan kami para patuloy na manampalataya, patuloy na hawakan ang aming paniniwala kay Kristo. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. And we pray na hindi ito mabaliwala. We take heed this message. Hindi namin ma-ignore ito. Lest we drift away, Panginoon. Maraming salamat muli sa umagang ito. Bless our hearts with your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Para sa ating